Welcome to Heart Secrets. Ang mga magulang daw natin ang siyang palagi nating kakampi at tagapagtanggol sa mundong ito. Sila ang una natin tatawagin kapag may nangyaring hindi maganda o kapag kailangan natin ng saklolo. Pero marami din sa atin na mismong mga magulang nila ang nagiging problema. At bilang magulang, kapag nakagawa ka ng bagay na ikasisira ng tiwala ng anak mo, ay halos wala ka ng pagkakataong bumawi pa. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng channel nyo. Ako nga po pala si Tomas. 58 years old na po ako at nag-iisa na lang sa buhay. 5 taon na rin po ang lumilipas mula nung mawala ang aking may bahay. Mula po noon ay inubos ko na lang ang oras ko sa pagtatrabaho sa pabrika, pag-aalaga ng mga pusa ko at pag-aasikaso sa bahay. Hindi naman po kasi ako yung tipo ng tao na palakaibigan. Madalas ay nasa loob lang ako ng bahay. Pero hindi rin naman po ako masungit. Sa katunayan, halos kasundo ko ang mga kapitbahay namin. Kaya mula nung mawala ang asawa ko, palagi nila akong kinakamusta. Minsan, binibigyan pa nila ako ng pagkain, mga merienda o ulam. Malungkot ang mawalan ng mahal sa buhay, Miss Heart. Lalo na kung ang taong ito ay pinangakuan mo na magiging kabiyak mo sa panghabang buhay. Lalo na po sa kalagayan ko na hindi pa naman ganun katandaan nang iniwan niya ako. Mabuti na lang at meron akong isang mapagmahal na anak at maintindihin manugang. Opa, makakasama nyo na ang apo nyo araw-araw. Hindi nyo na kailangang mangulit na dalhin namin siya dito tuwing weekends. Oo nga anak eh. Salamat ha. Teka, ano ba itong mga dala nyo? Bakit naman nagdala pa kayo ng grocery? May balak ba kayong magtinda rito? Biro ko sa kanila. Naku, kayo naman po talaga. Hindi po, syempre mga pang-stock po natin yan. Singit naman ni Elsa sa usapan namin. Ang asawa ng anak kong si John. Syempre po, alam nyo naman na mahirap ang may batang maliit. Lalo at 2 pang lalaki. Napakatatakaw ni na Miko at James. Oo nga, Iha. Pansin ko nga eh. Palagi pa silang nag-aaway. Akala ko nung una sa mga laruan lang. Pero sa pagkain rin pala. Kababata pa lang mga bundat na. Dahil po sa pag-iisa ko sa bahay at dahil sa paglipat ng trabaho ng anak ko sa isang fast food chain bilang manager, ay napagdesisyonan nilang dito na lang sa akin tumira. Mabuti naman Elsa at pumayag ka na dito kayo ni John. Nag-aalala din kasi ako sa inyo. Ang mahal-mahal ng renta nyo sa bahay. Biruin mo yung 10,000. Nako, sa upa nyo pa lang sa bahay masisimot na kayo. Oo nga po eh. Iniisip ko rin po na magpapasukan na. Papasok na si Miko, kailangan naming bumili ng mga gamit pang eskwela nila. Sayang din po kasi yung matitipid namin sa upa. At saka sabi nga po ni Jan, mabuti na pong may kasama kayo rito. Nilapitan ni Jan ang asawa niya, tsaka inakbayan ito. Oo nga pa, ang totoo po niyan, matagal na namin gusto na samahan kayo dito. Kaso ang problema lang po talaga yung trabaho ko. Pero ngayon na na-promote na ako at nalipat ng branch, wala na po tayong poproblemahin. Naku, nakakatuwa naman kayo dun sa pinoproblema niyong gamit sa eskwela ni Miko. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala dun. Naku, sigurado po kayo? Nakakahiya naman po. Lumapit sa akin si Elsa at saka inaangkla ang kamay sa braso ko. Walang problema Elsa, para sa mga apo ko. Ang paglipat nila sa bahay namin ay muling nagpabalik ng buhay sa tahanan namin ng asawa ko, Miss Heart. Ganun siguro talaga kapag nagiging lolo ka na no. Hindi pa man ako ganun katanda, pero pakiramdam ko parang ako yung nasa palabas na tahimik ang buhay at nagtatrabaho na lang para hindi maboard sa bahay. Tapos ang libangan ay ang mga apo. Minsan, natatawa ako sa sarili ko dahil feel ko talaga ang pagiging lolo. Madalas pa nga po akong sermona ng anak kong si John dahil masyado ko daw ini-spoiled ang mga anak niya. Ang sa akin lang naman anak, ang mga bagay na hindi ko nagawa sa iyo nung bata ka ay ipaparanas ko sa mga apo ko.
Para nang sa ganun, ikaw mas makagaan ka rin bilang magulang, hindi ba? Gaya ng madalas na ginagawa ni Elsa, ay muli na naman siyang kumapit sa braso ko. Thank you po. Mabuti na lang talaga at kasama na namin kayo. Sa totoo lang ho, napakalaking bagay ho niyan at kinakapos din po talaga ako sa pagbabudget. Miss Hart, pakiramdam ko po ay para akong superhero nung mga panahon na yon. Kasi ako ang nagiging sandalan nila. Pero hindi rin po pala yon magtatagal. Isang aksidente ang nangyari sa akin habang pauwi ako galing sa trabaho. Sumalpok po ako sa isang poste ng kuryente dahil muntik akong mabangga ng isang truck. Pinaliko ko ang manibela ng motor ko at doon na nga ako sumalpok. Nabalian po ako ng ribs, kaya naman buwan din akong nabedridden. Sa mga panahon pong yon, hiyang-hiya ako sa mga anak ko. Pero doon ko rin nakita kung gaano magmahal sa Elsa. Pa, ito po yung kape nyo. Tapos nandito po yung paborito nyong toasted bread. Pasensya na po kayo ha. Walang pandesal ngayon. Hindi kasi umikot yung naglalako eh. Hindi naman po ako makaalis at busy din sa pag-asikaso sa pagpasok nila Miko at James. Nako, wala yun Elsa. Ilapag mo na lang dyan at ako na ang kukuha. Nako, hindi na po. Ako na po ang magpapakain sa inyo at magpapainom. Nakakahiya naman sa'yo, iha. Kayo naman ho. Para naman hong iba kayo. Miss Hart, dati ay grabe akong manghusga sa mga taong tinatalo ng karupukan nila. Lalo na yung mga tao na nagpapadala sa tukso dahil sa lungkot na nararamdaman. Para sa akin, kahit ano pa ang lungkot na nararamdaman mo, kahit gaano kalala ang pangungulila mo, meron ka pa ring isip at yun ang dapat mong sundin. Kaya mo pa rin mag-isip ng diretsyo, kaya wala kang dapat na idahilan para sabihing nadala ka lang ng tukso. Pero ang hindi ko alam, darating din pala sa buhay ko ang pagkakataon na ako mismo ang bibigay dahil dito. Miss Hart, hindi naman po kagandahan si Elsa. Kung tutusin, siya yung typical na babaeng napabayaan na ang sarili dahil sa mga anak at asawa. Tumaba na po siya at palaging hindi nag-aayos. Ipinupusod lang niya ang buhok niya, pagkatapos ay lagi pang nakadaster. Hindi naman po siya ganoon nung bago pa lang silang mag-asawa ni John. Dati ay sobrang ganda nito. Pero dahil na rin siguro sa pagod, sa pag-aasikaso ng pamilya, ay nawalan siya ng oras sa sarili niya. Pero hindi po yun naging hadlang para makuha niya ang atensyon ko, Miss Hart. Hindi naman po kasi ako doon nabighani ni Elsa. Yung mga ginagawa niyang paglalambing, pagtitimpla ng kape ko, at pakikipagkwentuhan sa akin, lalo na kapag napapansin niya na naiinip ako. Doon po talaga niya ako nakukuha, Miss Hart. Umabot din po ng 1 buwan bago ako tuluyang gumaling. Kahit hirap pa sa paggalaw, ay tumutulong-tulong na rin ako sa mga gawain sa bahay. Isang araw, habang pareho kaming naglalaban ni Elsa, nagulat na lang ako nung makita kong patago siyang umiiyak. Oh, Elsa, anong problema? Bakit umiiyak ka dyan sa likod? May nangyari ba? Mabilis siyang nagpunas ng mga mata tsaka tumayo. Wala po ito. Hayaan niyo na po. Magpahinga na po kayo doon. Ako na po ang magtutuloy ng mga labahan. Pilit niya akong pinapapasok pero hindi ako nagpatinag. Naku ha, Elsa. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Baka matulungan pa kita dyan. Sige na. Hindi na po. Problemang mag-asawa lang po. Hayaan niyo at mag-uusap din po kami mamaya ni John. Sabi niya, maaga siyang uuwi para mapag-usapan namin ito. O sige, basta kapag may problema, magsabi kayo sa akin ha? Opo, sige po. Pasimple ko silang inoobserbahan noon, Miss Hart. Ang sinabi ni John na maagang pag-uwi ay hindi nangyari. 11:00 na nga ng gabi nung dumating siya at pagkatapos ay mukhang nakainom pa. John, ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabi mo uuwi ka ng maaga ngayon para makapag-usap tayo. Anong ginawa mo? Galing ka na naman sa inuman tapos late ka na namang umuwi. Hindi ko na alam kung anong idadahilan ko sa ama mo. Palagi ka na lang ganyan. Ano bang pakialam mo ha? Bakit? Pera mo ba yung ginagastos ko? Pera ko naman ito ah. Pinaghihirapan ko ito kaya ako ang masusunod.
Pasimple lang po akong nakikinig sa kanila noon, Miss Hart. Hindi ko akalain na may ganitong ugali pala ang anak kong si Jan. Mabarkada, mabisyo, at kapag nakainom ay parang ibang tao. Mabuti na lang at hindi niya sinasaktan ang asawa niya, kung hindi ay talagang makikialam na ako. Patuloy lang ako sa pakikinig sa kanila noon, Miss Hart, hanggang sa ang pag-uusap nila ay nauwi sa isang mainit na gabi. Maswerte siya kay Elsa dahil mabait, maintindihin, at inaasikaso pa siya hanggang gabi. Napakaswerte. Nakakahiyaman pong sabihin o aminin, pero mula po noon ay inaabangan ko na ang mga ginagawa nila, Miss Hart. Ang dating maagang pagtulog ko ay nauuwi na sa pagpupuyat dahil sa pakikinig sa kanilang dalawa. Isang araw, muli ko na namang nakita na umiiyak si Elsa. Sa pagkakataong ito ay gabi na po yun, Miss Hart. Nakaupo siya sa lamesa sa kusina habang kaharap ang mainit na kape na hindi naman niya nagagalaw dahil sa pagluha. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa balikat. "Oh Elsa, may problema na naman ba kayo ni Jan?" Sa pagkakataong yun, Miss Hart, ay hindi na siya nagkunwari pa. Humawak siya sa mga braso ko gaya ng lagi niyang ginagawa at saka isinandalang ulo sa balikat ko. Doon ay umiyak siya ng umiyak. "Sabihin mo sa akin, ano bang problema?" Pilit kong tinatataga ng sarili ko. Kahit pa sa totoo lang ay binabagabag na ako ng tensyong nararamdaman ko habang ganun siya kalapit sa akin. "Kasi po, yung alawan sana natin na pang susunod na buwan, inubos na po ni Jan sa kakainom at sa barkada. Wala siyang ibinigay sa akin na sahod. Kahit kalahati, wala po. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Wala naman po akong trabaho. Ang dami pa pong bayarin ni Miko sa eskwelahan. Hindi ko na po alam kung anong klaseng pakiusap ang gagawin ko kay Jan pa." Ay nako, hindi ko naman nakalain na ganito pala kalalangan ako, Elsa. Hindi ka naman nagsusumbong sa akin. Ayoko na po kasi kayong bigyan ng problema. Alam ko pong nahihirapan na rin kayo. O sige, ganito na lang. Ako na muna ang bahala sa allowance natin sa susunod na buwan. Huwag kang mangungutang dahil lalo tayong mababaon kapag ganun. Ayaw na ayaw ko sa utang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng mga apo ko. Yung si Jan, huwag mong bibigyan ng pagkain yan hanggang hindi nagbibigay ng sahod sa'yo." Miss Hart, sinamantala ko ang pagkakataon para ipakita kay Elsa na ako ang maaasahan niya. Na kapag may problema siya, sa akin siya dapat tumakbo at hinding-hindi ko siya pababayaan. Wala naman po talagang mali siya yon. Ngunit nagtatago ang pag-asa ko na sana ay makita niya ako bilang isang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang pangangailangan niya. "Pa, ano itong sinasabi ni Elsa na hindi raw ako pwedeng kumain dito sa bahay? Ako na nga nagpapakain sa inyong lahat. Pagkatapos, ako pa itong hindi nyo paglulutuan?" Umagang-umaga pa lang ay galit na boses na ni Jan ang naririnig ko sa labas ng kwarto ko. Teka nga. Ang aga-agay napakaingay mo." "Oo, sinabihan ko si Elsa na huwag kang pakainin dito sa pamamahay ko hanggat hindi ka nagbibigay ng sahod sa kanya." "Paanong ikaw ang nagpapakain? Ang sahod mo napupunta sa kakainom mo. Doon sa mga barkada mo. Doon ka gumagastos, hindi sa pamilyang ito, Jan. Kaya ikaw, kung mas gusto mong magbarkada kaysa magpakama sa asawa at anak mo, lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ako nagpalaki ng isang irresponsableng tao. Kailanman Jan, hindi ako naging ganyan sa mama mo." Natahimik siya sa mga sinabi ko. Nagulat siguro siya na alam ko na ang mga pinaggagawa niya. "Sinumbong mo ko, no?" Singhal niya kay Elsa. "Di sige, maghintay ka. Mamaya, mangungutang ako para makuha niyo yung lintik na perang hinahanap niyo. Pag uwi ko gusto ko meron ng nakahandang pagkain, ha? Lintik na buhay to, mga mukhang pera." Sa kabila po ng mga nangyayari, ay hindi ko pa rin maiwasan na masaktan dahil sa inasal ng anak ko, Miss Hart. Hindi ko akalain na nagpalaki ako ng isang taong katulad niya. Sa buong buhay ko, sa buong pagsasama namin ng nanay niya, ni minsan ay hindi ko pinagtaasan ng boses ang kanyang ina.
Ni minsan ay hindi ko hinayaang mamroblema ito sa pera. Siguro naman nakita niya yon bilang anak, pero bakit parang iba ang ginagawa ng anak ko? Puro kabaligtaran ng mga bagay na ipinaranas namin sa kanya. Pag-alis ni John ay iyak ng iyak si Elsa. Mabilis kong pinapasok sa kwarto ang mga apo ko para hindi na nila makita pa ang nangyayaring komosyon. Pagbalik ko sa sala ay nilapitan ko siya at saka niyakap. Pasensya ka na kay John, Elsa. Hayaan mo, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Salamat. Salamat, Tomas. Laking gulat ko nang hindi niya ako tawaging pa. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Sa utak ko, Miss Hart, parang nagsilbing signal yon na sa wakas ay nakita niya na ako at tinanggap niya ako bilang isang lalaki. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko. Pinunasan ko ang mga luha niya at saka ko po siya binigyan ng isang halik. Ang maiksing kilos na yon ay nauwi sa loob ng aking silid at nagpakasasa kami sa isang malaking pagkakasala. Doon ako nagising at doon ko naintindihan kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa ko lalo na sa anak ko. Sorry. Pasensya ka na, Elsa. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasabihin kay Jan ito. Hindi niya ako sinagot at mabilis lang siyang tumakbo palabas ng kwarto. Naihilamos ko ang mga palad sa mukha ko. Grabe ang nerbiyos at takot ko nung araw na yon, Miss Hart. Ayokong magkagalit kami ng anak ko at lalong ayokong sirain ang pamilya niya. Kinagabihan, nung oras na ng hapunan ay doon lang ako muling lumabas ng kwarto ko. Nagkulong na lang kasi ako para hindi mailang na lumabas si Elsa. Pag-upo ko sa lamesa ay naroon na rin si Jan. Kinausap din ako ni Elsa at inalok na kumain na. Para bang walang nangyari sa pagitan namin kanina. Sa isip-isip ko ay napakagaling umarte ng babaeng ito. Paano niya nakakayang sikmurain ang konsumisyong dala naming mag-ama sa kanya? Nagtagal pa ng ilang araw bago muli kaming nagkausap ni Elsa. Pero laking gulat ko po dahil hindi lang basta pag-uusap ang nangyari nung araw na yon. Oh, Elsa, bakit ang dami mong dalang mga bag? At ang lalaki, mga gamit niyo ba yan? Opo pa, aalis na ho kami ng mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong sinasabi mo nga alis? Saan naman kayo pupunta ng mga bata? Tsaka alam ba ito ni Jan? Hindi niya po alam. At hindi ko na po pinaalam dahil hindi niya naman deserve na kausapin ko pa siya. Ano bang ibig mong sabihin? Bukod ho pala sa pagbabarkada, nang bababae pa ho ang anak niyo. Hindi ko na po kayang magtiis sa bahay na to. At kailangan ko rin pong lumayo sa inyo. Hindi na po ko komportable pa. Pasensya na po kayo. Elsa, naiintindihan ko naman na nabigla ka sa ginawa ko. Pero sana, maintindihan mo na hindi naman ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko nung nakaraan. Hindi na mauulit yun. Kahit na ho, hindi ko na po kaya. Sumusobra na po si Jan. At saka unti-unti na rin po ako nahuhulog sa inyo. Mali po ang lahat ng ito. Maling-mali. At bago pa po tayo mahulog ng tuluyan, magandang umalis na ako. Ayokong gumaya sa mga kababuyang ginagawa ni Jan sa buhay niya. Kailangan ng mga anak namin ng isang magandang ehemplo sa buhay nila. At ako na lang ang inaasahan nilang gagawa noon pa. Tuluyan po kaming iniwan ni Elsa at ng mga bata nung araw na yon. Laking gulat ko sa sinabi niya na nahuhulog na rin daw siya sa akin. Pero imbis na maging masaya, ay mas nanaig ang konsensya ko, Miss Hart. Alam ko naman kasi na nahulog siya sa akin dahil sa mga bagay na sadya ko naman talagang ginagawa. Nung umalis po si Elsa at ang mga bata sa bahay namin, ay naging miserable ang buhay namin ni Jan. Palagi siyang lasing at palagi naman akong galit. Kaya palagi kaming nag-aaway. Kahit na ganun po ang mga nangyayari, ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko para kumbinsihin si Jan na magpadala ng pangsustento sa mga anak niya.
Kinuha ko rin ang e-wallet ni Elsa para masigurong napapadalhan siya ng pera. Miss Hart, matagal din pong naging hiwalay sina Elsa at Jan. Inabot pa nga po ng 3 taon, pero masaya po akong ibalita sa inyo na pagkatapos ng 3 taong yon ay tuluyan din silang nagkabalikan. Muling nabuo ang pamilya ng anak ko at nagbagong buhay siya. Wala na po akong mahihiling pa, Miss Hart. Sa ngayon ay mag-isa po ulit ako na naninirahan sa bahay ko. Mas mabuti nang hindi na magsama sa iisang bahay, lalo na at kasama na naman niya sina Elsa. Hindi po nalaman ng anak kong si Jan ang namagitan sa amin ng asawa niya. Naniniwala ako na yun na ang makakabuti para sa aming lahat. Miss Hart, ibinahagi ko po talaga ang kwento ko sa channel niyo para sa inyong mga listeners. Sa tuwing naiinip kasi ako sa bahay, ay nakikinig po ako sa mga videos nyo dito. At napapansin ko na maraming mga letter senders ang naguguluhan at nanghihingi ng payo. Ngayon, ay gusto ko po sanang sulitin ang pagkakataon para sabihin ito sa lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating magpatalo sa mga emosyon at sa kung ano pang mga nararamdaman natin. Palagi nating piliin ang tama, lalo na kung makakaapekto ito sa ating pamilya. Miss Hart, maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Tomas.